Mga mahahalagang usapin, makakausap po muna natin ang ilan sa mga opisyal ho ng Philippine Air Force, sina First Lieutenant Maria Carissa Joy Liban. Siya pong nagsisilbing Ground Safety Officer and Rescue Pilot ng Philippine Air Force at Master Sergeant Melchor Ahas, isa po sa mga fire specialist ng Air Force, ilalim po ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin po ito sa pagtulong ho ng Air Force doon ho sa mga fire incidents, yung pag-apula sa mga nangyayaring sunog sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Maraming salamat. Thank you for joining us, Lieutenant Liban at Sergeant Ahas. I am Genesis, Bombo Genesis po ito at Bombo Victor. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ang Philippine Air Force kasama ho lagi sa mga firefighting operations ng Bureau of Fire Protection, lalo kapag doon sa mga matataas na lugar na hindi po kayang abutin ng mga fire truck. Kamusta po yung preparation ng Air Force para ho sa mga ganitong operasyon? Unahin ko sigurong tanungin si Lieutenant Liban, ma'am. Okay po. Bilang paggunita po sa ating Fire Prevention Month, ang panig po ng Philippine Air Force po ay mas pinaigting po nito ang ating kahandaan laban sa mga posibleng insidente po ng sunog sa kampo po at sa maging sa pasilidad natin. So kabilang po sa ating paghahanda ay ang masusing inspection po ng ating mga gusali, electrical systems po, at ating mga fire equipment. Gaya po ng ating mga fire extinguishers, fire alarms, hydrants, at iba pa, upang matiyak po na ang mga ito ay nasa maayos po na kondisyon. So nagsasagawa rin po tayo ng mga regular fire drills at evacuation exercises po para sa ating mga kasamahan na personnel para maging handa rin po sila at masanay sa tamang proseso at mabilis po na pagresponde once po na magkaroon ng mga emergencies. Yung mga assets natin sapat naman tulad po ng mga air assets, Lieutenant? Sa panig po ng Philippine Air Force ay nakahanda po tayo Meron po tayong mga iba't ibang assets po sa ating air at ground na pwede po nating i-deploy sa iba't ibang lugar po. So meron po tayong mga aircraft, Meron po tayong mga utility helicopter at fixed wing na aircraft na pwede nating i-deploy. So itong mga utility helicopters natin ay capable po sila to conduct limited firefighting operations. At ito na mga fixed wing na aircraft ay pwede po natin silang gamitin for rapid response po at aerial reconnaissance, lalo na po to assess yung ating situation, yung severity po ng situation. So pwede rin po natin gamitin to for rapid transport po ng ating mga firefighting teams at ng kanilang mga kagamitan. So pwede rin natin gamitin to for relief supplies, pag-transport po ng ating mga relief supplies. So ito po napakahalaga po ng ating mga air assets, lalo na po kapag yung ating mga incident area ay hindi po abot ng ating mga ground rescue teams. Oo. Tulad po nung ginawa ko dati ng Philippine Air Force diyan sa may Cordillera, ma'am, maalala ko kasi ang ginamit ho natin noon ay mga air assets para apulahin yung mga sunog sa mga kabundukan po ng Cordillera na tumagal ng parang ilang buwan ho yata, 2 buwan ho yata yun noon, ano? So sa mga ganitong situation na napakahaba po nangyayari yung mga sunog, paano ho yung coping ho natin dun sa mga challenges tulad po ng mga limited o limitado hong mapagkukuhanan po ng tubig? Ito po, challenging din po ng mga to kasi nga yung mga lugar na ito sa Benguet areas at Ilocos areas napakalayo po ng mga ito sa source po ng water natin. So dahil malalayo po ito at mas matagal po yung ating pagresponde dahil po sa layo ng ating mga incident areas. Sa Bureau of Fire Protection, sa ground level, meron po silang tinatawag na mga high-risk area, no? Sa Air Force, meron din ho ba kayong mga tinutukoy na ganito, mga high-risk areas, Lieutenant? Batay po sa ating monitoring at pagkikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya,
Ang mga tinuturing po nating high-risk areas ay yung mga karaniwan po na mga lugar na matataas po yung temperatura o mga maiinit po na lugar. Yung mga siksik po no, nakabahayan o komunidad po at mga lugar na may mga luma at overloaded po ng mga electrical systems. Sa panig po ng Philippine Air Force, mas pinaigting po natin ang pagbabantay natin sa loob ng ating mga kampo no, at air bases. Pasilidad, lalo na po yung mga storage areas natin, billeting quarters, at operational facilities po natin kung saan may mga heavy equipment po at electrical load tayo. So, gayon pa man, patuloy po no, yung ating coordination sa local na pamahalaan at Bureau of Fire Protection para po no, sa mas updated at detalyadong datos po hinggil po dito sa high-risk areas sa kanilang mga nasasakupan. Okay. Bobo Victor, your Oo. questions? Lieutenant, matanong ko lang din no, kung yung mga asset nyo ba na ginagamit solely sa firefighting operation, sumasailalim din naman ho sa modernization? Yes po, yung ating mga air assets po ay sumasailalim po no sa modernization. So ang Philippine Air Force po ay patuloy po no sa pagpapaunlad no ng ating kakayahan no pagdating sa ating mga air assets. Thank you, Lieutenant. No, nais ko rin hong tanungin si Sergeant Ahas, sir, sa ground level kung saan kasama rin ho ang Philippine Air Force. Kumusta naman ho ang mga operations ho na isinasagawa ninyo? Sa amin naman po, sa firefighter, sir, kami po yung nasa ground. Pag responde, sir, kami muna mauna pag-responde. At least, pag hindi na kaya po, sir, sa ground natin na firefighters, saka na po sumasali yung air asset natin, sir. Doon na po sila mag-rescue rin po, sir. Pero nagsisilbing priority pa rin naman ang mga sunog para sa Philippine Air Force, Sergeant? Yes po. Oo. Lalo na po sa natin, sir, pag ang pinakaano po natin diyan, sir, lalo na sa mga malaki ang sunog na po. Kaya kailangan na natin ng air asset. Pag hindi na kaya po ng sa ground, sir, firefighter natin, sir. Bombo Genesis? Well, itong situation pala, Sergeant, no, may sinusunod din po ba kayong response time tulad ng Bureau of Fire Protection? Kasi 5 minutes ata ho ang standard ng BFP. Sa Philippine Air Force, sir, at least 2 minutes, sir, dapat makaalis ka na sa area para at least, kasi ang sunog, sir, seconds lang yan, sir. Opo. Dating mo doon, pag na-late ka, baka ubos na po yung isang residential man or ano yan, sir. Kaya dapat mabilis po yung response natin. Alright. Bombo Genesis? Okay. Sige, maraming salamat. Thank you for joining us, Lieutenant and Sarge. Hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap. Thank you. Lieutenant, ma'am, baka may mga last na paalala pa rin po kayo sa mga kababayan po natin, ma'am. Ang Philippine Air Force po ay nakikiisa sa paalala sa publiko na maging responsable po at mapagmatsyag no upang maiwasan po yung sunog. So, ang may papayo lang po namin sa panig po ng Philippine Air Force no ay siguraduhin po natin no. Ito po ay mga safety reminders lamang na siguraduhin po natin na hindi po overloaded yung ating mga saksakan. Iwasan po natin yung mga paggamit ng sirang electrical wires at appliances. Huwag tayo mag-iwan ng mga kandila no o kalan na walang nakabantay. Tiyakin natin na naka-off yung mga kagamitang di kuryente no pag umaalis tayo ng bahay. So mahalaga rin po na magkaroon tayo ng mga sarili nating fire extinguishers sa ating mga tahanan. Turuan po natin yung mga anak natin no o yung mga bata sa mga bahay natin kung paano po no kumontak sa mga otoridad po kung sakaling may mga ganitong sitwasyon. No, sa pamamagitan po no ng ating disiplina at tamang kaalaman, malaki po yung maitutulong ng bawat isa sa atin upang maiwasan yung insidente at mapanatili nating ligtas ang ating mga pamilya at komunidad.
Thank you so much for joining us ngayong pong gabi. First Lieutenant Maria Carissa Joy Liban, ang Ground Safety Officer and Rescue Pilot po ng Philippine Air Force, and Master Sergeant Melchor Ahas. Maraming salamat po. Ilan po sa mga opisyal po ng Philippine Air Force, mga kabombo, kaugnay pa rin po dito po sa pagbabantay nga sa mga sunog. Ang Air Force, ang isa po sa mga tumutulong kapag ganitong may mga nangyayaring sunog. Lalo po sa mga matataas na lugar na hindi po kayang abutin ng mga fire truck tulad po ng kabundukan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.